Puspusan ng pagkilos ng ilang sektor kaugnay sa mental health ng bawat Pilipino. Mahalaga sa misyong ito ang teknolohiya para maabot kahit ang mga nasa malalayong lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Nananatiling problema pa rin ang isyu ng mental health ng mga Pilipino dahil marami pa rin ang hindi bukas para sa paksang ito. Kaya tuloy-tuloy ang layon ng pamahalaan na maabot pa ang mas maraming Pilipino, lalo na sa mga malalayong lugar. Kasunod ng pagpasa ng Philippine Mental Health Law of 2018, nakasaad dito ang pagbuo ng National Mental Health Information System. Bahagi nito ang digitalization sa pagtugon sa mental health. We are trying to activate, develop tools that will facilitate the delivery of the care. Okay? And therefore, that's where the mental health information system becomes important. And we're trying to harness technology as a tool for facilitating the delivery of mental health care. Anya sa paggamit ng teknolohiya, mas maaabot ang mga nangangailangan saan man sila sa Pilipinas, pero problema ang hindi bukas na pagtingin sa issue ng mental health. The Philippines has still a long way in destigmatizing the illness. Not only do we have to destigmatize the illness, but we have to demystify it. We should now have this information campaign advocacy all around. To fight stigma is to talk about it. Ayon kay Reyes, nasa 40 hanggang 45% ng pagtaas ng incidence ng mental health ang naitala sa nakaraang dekada sa mundo. Kasama sa rason dito ang socio-economic environment factors tulad ng kahirapan at kaguluhan. Anya sa kanilang 24/7 crisis mental health hotline, nakita nila na tumaas din ang incidence ng mental health sa lahat ng edad. Kabilang na ang mga bata edad 6 hanggang 12 taong gulang na gusto lang may makausap. Samantala, kasama ang pagkakaroon ng mga infrastructure na makakatulong para maabot ang mga nasa malalayong lugar. Malaking tulong din ang pagbibigay kapasidad sa mga tao sa iba't ibang mga komunidad. So we're bringing community-based mental health now in the communities, so that these service users, these persons with lived experience, can be embraced in the community and can live a productive life. Nakapaloob dito ang kagustuhan na ma-deinstitutionalize sa mga pasyente na nasa bahay at nagtatrabaho. Ang National Center for Mental Health sa Mandaluyong ay dinadagsa ng mga taong nangangailangan ng tulong sa araw-araw. Kaya bahagi ng pangmatagalang plano ay ang magkaroon ng mga regional hospitals na may kaparehong kapabilidad na tumugon sa isyu ng mental health. Rod Lagusad, para sa Bayan.